Nagsimula ang story na ito sa Hamburg, Germany. Sa loob ng isang theater, may mga orchestra at mga aktres. May isang van ang pumasok sa parking lot ng gusali at huminto ito. Lumabas ang mga armadong lalaki, madami sila, papunta sila sa theater at nagpaputok ng baril. Nagsitakbuhan ang mga tao, ang iba dito ay nagsiyuko para hindi tamaan ng bala. Dumating ang SWAT team. Ginawang hostage ang mga tao sa orchestra at mga aktres. Nag-leave ang leader ng grupo ng mga armadong lalaki. Isang sniper ang nakatutok sa leader ng mga armadong lalaki. Kinuha niya ang babaeng aktres at pinapakanta ito. Hindi makakanta ang babae dahil sa takot, binaril ito sa ulo. Natumba ito at agad ay namatay. Nag-engage na ang SWAT at isa-isang pinatay ang miyembro ng mga armadong lalaki. Walang nakaligtas sa kanila. Binantayan ng SWAT team ang bawat daan palabas. Binaril ang bawat miyembro ng mga armadong lalaki hanggang sa makarating na sila sa stage para clear ang mga hostages. Nagalit ang captain ng SWAT, siya si John, dahil nagpaputok ang isang miyembro niya ng walang permiso. Isang miyembro ng orchestra ang nakapulot ng baril at binaril si John. Tumawag ng medic ang kaibigan ni John. Pinatay naman ito ng kaibigan ni John. Binaril niya ito sa tiyan hanggang sa mamatay. Sa isang lugar sa Calarasi, Romania, may isang factory ng mga nagtrotroso doon. Doon napunta si Mateo, dating miyembro ng SWAT team. Habang nagtatrabaho sila may isang malaking truck ang paatras, masasagasaan ang kasamahan ni Mateo. Hinawakan niya ito sa damit at hinila, sinabi niya na mag-iingat ito. Natapos na ang oras ng pagtatrabaho nila, pumunta na si Mateo sa silid niya. Inayos niya ang kanyang gamit at tiningnan ang litrato. Naalala ni Mateo ang mga araw na kasama niya ang kanyang pamilya. Araw na ng sahod at nakapila ang bawat nagtatrabaho. Sumunod na sa pila si Mateo, konti lang ang sinahod niya dahil binawasan ito ng kanyang boss. Hindi na nagreklamo si Mateo. Umalis na si Mateo at sumakay ng bus papunta sa pier. Sumakay siya ng boat papuntang Amsterdam. Sa pantalan ng Amsterdam may nahuling big time na sindikato ang mga sawat. Nakaposa sila at nakaluhod sa sahig kinausap ng isang babae ang mga sindikato. May spray doon at kumukuha siya ng litrato. Tinawagan niya ang boss niya at nag-usap sila. Sinakay na sa sasakyan ang mga sindikato papunta sa kulungan. Pinuntahan ni Mateo ang bahay ni Helen Meyer. Nag-doorbell siya at biglang bumukas ang pinto, nakita niya ang isang bata at ang bumungad. Ito ay si Annie, ang anak ni Helen. Tinawag ni Annie ang mommy niya at sinabing may tao sa labas. Tinanong ng mommy niya kung sino yon, sinabi naman ni Annie na hindi niya kilala. Lumabas siya para tingnan. Nakita niya si Mateo at niyakap niya ito at pinakilala sa anak niya. Si Mateo ay best friend ng dad ni Annie. Pinapasok si Mateo ni Helen at pinagtimpla ng kape. Pumunta doon si Mateo para humingi ng tawad sa kanya. Pinatigil siya at di niya napigilan ang pag-iyak. Lumabas si Mateo. Hinabol siya ni Helen at pinababalik. Sinabi niya na may extra room sa bahay niya at pwede tumuloy siya doon. Pumasok na si Mateo at dinalhan siya ni Helen ng mga kumot na magagamit niya. Tinatawag ni Annie si Mateo. Pumunta sila sa garden para maglaro ng tea party. Umuwi na ang asawa ni Helen na si Paul. Nakita niya si Mateo at Annie na nasa garden naglalaro. Pinakilala ni Helen kay Paul si Mateo. Sabay-sabay silang kumain sa hapagkainan. Umupo si Mateo sa labas malapit sa garden. Naalala niya ang mga panahon na kasama niya si John. Naalala ni Mateo ang mission nila sa Afghanistan kasama si John. Kinuwento ni John doon na dapat niyang bisitahin ang anak niya. Nakarating na sila sa posisyon nila at nag-set up na ng sniper. Pinatay nila ang mga kalaban doon at pagkatapos ay umalis. Naalala ni Mateo ang mga bagay na sinabi ni John sa kanya. Lumipas ang umaga at naghanda si Mateo ng susuotin. Nag-jogging siya hanggang sa makauwi siya. Saktong pagka-uwi ni Mateo, paalis naman sila Annie at Helen. Papunta sa trabaho si Helen at ihahatid niya sa school si Annie. Bitbit ni Annie ang aso niya na si Daisy. Pinaalaga muna niya ito kay Mateo at sila ay umalis na. Sa isang company kung saan nagtatrabaho si Paul, dumating si Gabriel, isang businessman. Nag-offer si Paul ng maiinom at pinili ni Gabriel ang kape. Pumunta sa company si Gabriel para tanungin kung anong nangyari sa 15 million euros na nawala sa account niya. Sinabi ni Paul na may complications ang nangyari kaya nawala ang 15 million euros niya. Sinabi ni Paul na aayusin niya bukas yon. Nakita ni Gabriel ang family picture nila. Sinabi ni Gabriel na maganda ang asawa ni Paul. Umalis na si Gabriel. Isang lalaki ang nakamasid kay Gabriel at sinundan ang coach nito. Kinuha ni Mateo ang mga kahoy sa bahay nila Helen at tila may gagawin siya.
Nilapitan ito ni Annie at sinabi kung ano ang gagawin niya. Hinulaan ito ni Annie, sinabi kung isa ba itong dollhouse, cat house or monkey house. Ngumiti si Mateo at kinausap ito ni Helen. Sinabi na hindi kailangan madaliin ang lahat. Niyaya niya nito lumabas. Nagpunta sila sa isang napakataas na building na may rides. Kinuhaan ng litrato ni Helen si Mateo. Kinuha naman ni Annie ang kamay niya at sumakay sila sa rides. Masaya silang dalawa habang kinukuhaan sila ng litrato ni Helen. Nakauwi na sila at nakita ni Helen si Paul. Problemado ito at kinausap niya ito. Nag-jogging ulit si Mateo. Isang bangka ang naglalayag sa Venice Canal. May sakay na turista at isang tour guide ang nagsasalita. Sinasabi na ang Amsterdam ay kilala sa tawag na Venice of the North na may 166 canals at 1,281 na bridges. Habang binabaybay nila ang Venice Canal, may nakita ang nagmamaneho ng bangka na isang lalaking nakabitay sa ilalim ng tulay. Patay na ito at nagsigawan sa takot ang mga tao, tumawag sila ng ambulansya at pulis para imbestigahan ang nangyari. Pinagpatuloy na ni Mateo ang ginagawa niya. Kinausap ito ni Annie at niyakap. Tinawagan ni Paul si Helen, sinabi na hindi siya makakauwi ngayong gabi dahil may asikasuhin siya. Sinabi ni Helen na pizza night mamaya. Sinabi naman ni Paul na ipagtabi na lamang siya ng isang slice. Lumabas si Helen kay Mateo, kasama si Annie. Binigay ni Annie ang drawing niya kay Mateo. Habang naglalakad sila sa isang park, may pumukpok sa ulo ni Mateo. 5 lalaki na nakamask. Ang mga lalaki na ito ay tauhan ni Gabriel. Nakita ito ni Helen at Annie. Pinagpapalo si Mateo ng basketball bat. Tumakbo si Annie at pinapahinto ang mga lalaki. Matatamaan si Annie ng baseball bat, ngunit nasalag ito ni Mateo. Sinipa ni Mateo ang isang lalaki at tumalsik ito. Kinuha ni Helen si Annie para ilayo, ngunit nakita siya ng isa sa mga tauhan ni Gabriel. Kinuha nila si Annie, sinakay nila sa sasakyan at tumakas. Tinawagan ni Helen si Paul. Sinabi na kinuha nila si Annie. Tinawagan ni Paul si Gabriel, sinabi na aayusin niya ang problema. Sinabi ni Gabriel na ayaw niya ng mga complications. Hinabol ni Mateo ang sasakyan gamit ang bike. Hinabol niya ito ng hinabol hanggang sa maabutan niya ito. Papunta sa isang tunnel ang kotse. Bumaba si Mateo ng sasakyan at tinalon ang kotse. Hinanap niya doon si Annie, ngunit maling kotse pala ang sinundan ni Mateo. Wala doon si Annie, pinagpapalo siya ng mga tauhan ni Gabriel hanggang sa lumiko sila sa isang daan at nabangga. Tumalsik si Mateo sa windshield ng isang sasakyan. Nawalan siya ng malay. Habang nasa hospital si Mateo, naalala na naman ni Mateo ang mga panahong kasama niya si John. Napanaginipan pa niya si John na nag-sparring sila sa isang boxing ring. Naalala na naman ni Mateo ang sinabi ni John. Nagising si Mateo at sumasakit ang ulo niya. Hindi niya magalaw ang kanyang kamay dahil nakaposas ito. Kinakausap ni Helen at Paul ang detective. Nagpakilala si Agent Bressel at Agent Fischer ng Interpol. Sinabi na ang priority nila ay mabalik ang anak nila at magseset sila ng checkpoint sa bawat lugar. Tinanong ni Agent Fischer at Bressel si Mateo dahil wala itong pagkakakilanlan maliban sa pangalan niya at military background. Sinabi ni Mateo na hindi niya kilala ang mga iyon. Umalis na sila sa hospital. Nakita at narinig ng tauhan ni Gabriel ang mga nangyari sa hospital. Naramdaman ito ni Agent Bressel. Tiningnan niya ito, ngunit nakaalis na ito. Umuwi na sila sa bahay at nakaupo si Mateo sa kwarto niya. Nakita niya ang drawing ni Annie at naalala niya ang sinabi ni John sa isang bar na kailangan niyang protektahan ang pamilya ni John. Isa silang pamilya. Nag-uusap si Helen at si Paul. Bumaba si Mateo, dala-dala ang briefcase ni John. Tinanong niya si Helen kung alam niya ang password. Sinabi ni Helen na 1,212 dahil birthday iyon ni Annie. Sinabi ni Paul na wala silang laban doon dahil madaming tauhan ni Gabriel ang nakakalat sa paligid. Nabanggit din ni Paul na madaming Thai ang may connection kay Gabriel. Dito nahuli ni Mateo si Paul na may alam sa nangyayari. Pinindaw ni Mateo si Paul sa sofa hanggang sa umamin siya at sinabi ang totoo. Sinabi ni Paul na ninakaw niya ang pera ni Gabriel. Tinanong siya ni Mateo kung magkano ang halaga nito. Sinabi ni Paul na 15 million euros. Hindi makapaniwala si Helen sa ginawa ni Paul. Binuksan na ni Mateo ang briefcase, may laman itong baril at mga bala. Hinahanda na niya ito. Sinabi niya kay Paul na tawagan si Gabriel at sabihin na nasa kanya ang pera at siguraduhing maniniwala ito ay kanya. Ginawa ni Paul ang sinabi ni Mateo. Tinawagan niya si Gabriel at nag-usap sila. Pero hindi naniniwala si Gabriel.
kaya nakipagkita siya sa construction site. Sinabi ni Helen na iligtas niya ang anak niya. Nagbabantay si Agent Bracel sa labas ng bahay ni Helen. Tinawagan ito ni Agent Fischer. Nakita ito ni Mateo at tinutukan niya ng baril sa lig. Pinalabas niya ito ng sasakyan. Kinuha ni Mateo ang sasakyan ni Agent Bracel at sinira ang phone nito. Nakita ito ni Helen at pinapasok sa loob. Inalok ito ng kape. Pinagtimpla ito ni Helen. Tinanong niya kung arestuhin na ba ni Agent Bracel si Paul. Hinanap ito ni Agent Bracel at sinabi ni Helen na nasa taas ito. Nakarating na sa location si Mateo. Andon si Zib, isa sa mga tauhan ni Gabriel. Kasama ni Zib ang mga tauhan niya. Bumaba sila ng sasakyan at lumapit kay Mateo. Hinanap ni Mateo si Annie. Kinuha ni Zib ang bag na may lamang pera at ayaw bitawan ni Mateo. Ngunit binigay niya na rin. Kinuha ito ni Zib at dinala sa loob ng kanilang sasakyan. Inutos ni Zib na patayin si Mateo. Tiningnan ni Zib ang loob ng bag at nakita niya ang isang bomba. Pinindot na ni Mateo ang switch at sumabog ito. Nagsitalsikan ang mga tauhan at si Zib. Inagaw naman ni Mateo ang baril na nakatutok sa kanya at binaril niya ang mga natitirang tauhan ni Zib. Sinipa niya ang isa at nawalan ito ng malay. Dinala ni Mateo si Zib sa loob ng factory. Tinali niya ang mga paa nito at kamay. Sinabit niya sa crane at pinaandar. Namimilipit sa sakit si Zib. Hanggang sa umamin na siya kung nasaan dinala si Annie. Sinabi niya na nasa Reinhardt ito. Papunta na doon si Mateo. Habang hinihintay ni Agent Fischer si Paul na makababa, nagulat ito nang may marinig siyang nabasag na baso sa kusina. Binunot niya ang baril at lumabas ang isa sa mga tauhan ni Gabriel. Hawak-hawak niya si Helen, may patalim itong nakatutok sa liig ni Helen. Naunahang atakihin ng tauhan ni Gabriel si Agent Fischer. Nabitawan niya ang baril niya dahil nasaksak ito sa kamay at hita at tiyan. Natumba si Agent Fischer. Nakita ni Helen ang baril, ginamit niya ito para barilin ang tauhan ni Gabriel, ngunit nakatakas ito. Humingi ng tulong si Helen, tumawag siya ng backup at ambulansya. Dumating na ang ambulansya at sinakay na si Agent Fischer papunta sa hospital. Agad namang tumakas si Paul. Sumakay siya sa sasakyan, ngunit doon nagtatago ang isa sa mga tauhan ni Gabriel. Ginilitan siya ng leg nito at namatay. Kinuha ng tauhan ni Gabriel ang bag na may lamang pera at umalis. Dinala ito kay Gabriel. Kinausap ni Gabriel si Annie. Tinanong ang pangalan ni Mateo sa kanya. Nakarating na si Mateo sa lugar na sinabi ni Zib. Hininto niya ang sasakyan doon at hinarangan siya ng mga bouncers dahil isa iyong bar. Tinanong siya kung may reservation ba siya. Nakapasok na si Mateo. Hinarang si Mateo ng mga tauhan ni Gabriel. Binugbog niya ito isa-isa at sinaksak niya. Dumating na ang backup ni Mateo na si Agent Bracel. Pumasok siya sa loob at binaril ang mga natitirang tauhan ni Gabriel. Inubos nila ang mga tauhan ni Gabriel. Sinabi ng kanang kamay ni Gabriel na kailangan na nilang umalis. Pumunta sila sa rooftop at may naghihintay doon na chopper. Binuksan nila ang pinto. Nakita nila ang isang babae at tinuro nito nung saan nagpunta sila Gabriel at si Annie. Nabugbog na ang katawan ni Mateo dahil sa mga sugat niya. Sinabi ni Gabriel na tapusin na ang lahat ng ito. Pinigilan ng kanang kamay ni Gabriel si Agent Fischer at si Mateo. Nabugbog si Mateo, kasing laki din ng katawan niya ang kanang kamay ni Gabriel. Binato ng kutsilyo si Mateo ng isang tauhan ni Gabriel. Tinamaan siya at napasigaw sa sakit. Natamaan din ito si Agent Bracel. Sinaksak naman ni Agent Bracel sa likod ang isa. Binalian ni Mateo ang tauhan ni Gabriel na magaling gumamit ng patalim. Nasaksak niya ito sa kamay at binalian ng buto. Nawalan ito ng malay. Tinulungan niya si Agent Bracel dahil sinasakal ito ng kanang kamay ni Gabriel. Dinala ni Mateo ang hollow blocks at pinukpok ito sa ulo. Sinipa ito ni Agent Bracel at tuluyan ng bumaon ang kutsilyo sa likod nito. Tumagos ito hanggang puso niya at ito ay namatay. Hinabol ni Mateo si Gabriel at Annie. Naabutan niya ito sa isang kalsada at sinabi niya na ibigay si Annie sa kanya. Tinutukan ni Gabriel ng baril sa ulo si Annie at hinagisan naman ito ni Mateo ng kutsilyo. Natamaan si Gabriel sa dibdib, bumagsak ito at namatay. Nanghina na din si Mateo dahil sa mga sugat niya, bumagsak din siya sa sahig at nawalan ng malay. Sa bandang huli nailigtas niya si Annie at nabuhay siya. Tumira sila ng masaya at magkakasama. Namuhay silang masaya bilang isang pamilya. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang mga channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.